So pag malapit na guys ang eleksyon, no, ito yung time sa mga merong printing business na kumita tayo ng sobrang laki. Hindi basta-basta guys malaki ito, no? Talagang sobrang laki talaga guys ang kitaan ng eleksyon kasi alam nyo naman kapag eleksyon, no, diyan lumalabas yung maraming pera. Sinaalala ko dati guys, no, malagpas 10 taon na yung nakakaraan noon, may nagpagawa sa amin ng calling card. Actually hindi siya calling card para siyang calendar card kasi yung kalendaryo nasa likod tapos yung mukha ng politiko is nasa harapan. So ang paggawa sa amin talaga noon, ang presyo namin is 3 pesos ang bawat isa. Pero grabe guys yung tawad sa amin. Ang tawad niya sa amin is 25 centavos lang. So sobrang baba, 'di ba? Pero tinanggap namin 'yon. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, ang puhunan noon sa isang calling card na ganoon is parang 5 centavos lang. So meron kaming 20 cents na tubo sa bawat isang calendar card, no? Tapos ang pinagawa niya sa amin is 1 million pieces. So ginawa namin yun mga less than a month. Imagine guys, no, less than a month kumita kami ng 200,000. That was 10 years ago pa. So sobrang tagal na nun. So ang isa pa guys sa pinakamagandang pagkakitaan ngayong panahon ng election, syempre yung mga campaign materials like t-shirt. Okay, kasi lagi ko sinasabi guys sa inyo na kapag magsisimula kayo ng printing business, huwag kayong magsimula guys sa t-shirt. Kasi ang t-shirt is seasonal lang. Pero this time guys, ito na yung season para kumita guys ang merong mga t-shirt printing business. So sa vlog na to guys, no, ipapakita ko sa inyo guys yung iba't ibang options na pwede mong gawin para makapag-offer ka ng t-shirt printing business. Sigurado ko guys, no, medyo mahaba tong vlog na to kaya hindi ko na to pahabain. So simulan na natin ang vlog na to pagkatapos ng intro ko na to. So intro, pasok! Shhh! So guys, sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang option again para makapag-offer ka ng t-shirt printing business. So hindi ko ipapakita guys sa vlog na to, no, kung paano ba siya ginagawa. So maraming videos na guys sa may YouTube, no, kung paano siya ginagawa kasi yung iba talaga dito hindi ko ino-offer. Pero may idea talaga ako guys about sa may t-shirt printing business, no. Kasi guys, no, yan yung pinakauna ko talagang natutunan about sa may printing business. Kasi nga kung follower ka na ng aking channel, no, na lagi kong kinukwento dati na dati isa akong networker. So nagkamero kami guys ng isang gathering dati na kailangan namin ng pare-parehong damit. So ang ginawa ko nun guys, ay yung white t-shirt guys, no, kumuha ako ng bond paper. Tapos yung bond paper na yun guys ay inukitan ko lang siya ng cutter. Tapos yun guys, in-spray paint ko lang siya. Tapos nung nakita ka ng team leader namin yun, tinanong niya ako kung marunong ba akong mag-print ng t-shirt. So ako naman, wala talaga akong ka-idea nun. Pero sinabi ko oo. Kasi guys, ganyan ako, no, kapag may mga opportunity na kamukha nun, inoohan ko kaagad sa ako siya pag-aaralan. Kasi guys, yung pag-aaral, madali na lang yan. Importante guys, nandiyan dyan yung opportunity. So kapag may opportunity guys na kumakatok sa'yo, no, wag mo siyang tatanggihan. So yung kwento ko na yun, no, doon natin simulan guys yung unang-una natin na option. Yun guys yung tinatawag na pigment ink ang gagamitin natin sa mga printer natin, no? Kasi usually sa mga bumili talaga sa amin, ang ginagamit nila is pigment ink. So ang pigment ink kasi guys, marami ang pwedeng gamitan. Unang-una sticker, syempre mga documents, mga photo paper, kasi guys ang pigment ink ay hindi siya nagwi-fade. So ang pigment ink guys, no, pwede mo rin siyang gamitin sa mga t-shirt. So hanapin mo lang guys dito sa my channel ko, no? Meron akong ginawa dito na video kung paano ba gumawa ng t-shirt using pigment ink. At ang pinrintan ko doon ay ganito. Ito yung tinatawag guys na dark transfer paper o DTP. So ang kinagandahan kasi guys, no, kapag dark transfer paper ang gagamitin natin, ay yun yung mga gawaan na mabilisan lang. Okay, halimbawa guys, merong reunion bukas, merong Pasko, merong New Year. So kailangan nila ng pare-parehong damit. So ang ginagawa natin yan guys, no, yung pigment printer natin, magpiprint lang tayo doon sa may DTP. Tapos pwede na natin siya guys i-heat press doon sa may pinakadamit. So ganun lang siya kasimple. Pero guys, meron niyang mga cons. So ang mga cons naman yan guys, na unang-una hindi siya heavy duty. So siguro mga ilang labahan lang yan ang mangyari dyan guys, magka-crack yan o magbibitak-bitak. Tapos yung iba naman guys, no, natutuklap siya. So normal talaga yon. Nung panahon pa lang noon na ginawa ko nga yung sinasabi ko sa inyo na t-shirt na pinagawa sa amin ng team leader ko, ang ginamit ko doon guys is DTP. So yung mga ganyang klaseng print guys, no, maganda lang yan kapag gagamitin lang yung damit na mga 1 or 2 uses lang. Katulad nga guys ng reunion, di ba, halimbawa family reunion kayo, so pare-pareho kayo ng damit, pero after nun, hindi nyo naman ulit susuotin yung damit na yon. Kasi nga parang isang beses lang siya susuotin, tapos pag nilaban nyo kasi yun guys, ganun nga yung mangyari. So yun nga guys, sa mga cons kapag ginamit mo guys is DTP. Tapos ang isa pa guys sa pangit sa may DTP is masyado siyang mahal. Kasi guys, ang isang piraso nito ng dark transfer paper is 50 pesos. Ang isa pa guys sa kinagandahan ng DTP ay pwede siya sa lahat ng klase ng colors ng damit.
So pwede siya sa itim, pwede siya sa pula, pwede siya sa dilaw, kahit anong kulay pwede siya. Tapos meron pa yung isang counterpart yung tinatawag naman guys na LTP o light transfer paper. Ang light transfer paper naman guys, ginagamit yan doon sa mga light colored na mga damit. Pero hindi na siya guys recommended, kasi nga medyo mahal talaga yung DTP sa kay LTP. Kapag ka light colors guys sa mga damit, lalong-lalo na kapag kaputi, ang pangalawa na ginagamit natin dyan, at ito guys yung pinaka highly recommended ko sa mga election na mga shirt, ito guys yung tinatawag na sublimation printing. So guys, ang sublimation printing, pwede yan sa baso, pwede yan sa sombrero, pwede yan sa mousepad, at syempre, yun nga, pwede yan sa may damit. So, ang ginagamit naman natin dyan guys is syempre sublimation ink, at syempre ito sublimation paper. So, iba pa guys yung sublimation ink dun sa may pigment ink. So, kapag nakabili ka sa amin ng package ng sticker, yung pigment ink na yan guys, hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa may sublimation paper. So, pinakamadaling explanation guys, ano ba pinagkaiba ng pigment na printing ng damit at syempre yung sublimation na printing ng damit. Yung pigment guys, yung pinakapapel na mismo, ito, ididikit nyo mismo dito sa may damit nyo using your heat press. Ang sublimation printing naman guys, hindi dumidikit yung papel dito. Kasi ang nangyari niyan guys, para siyang stamp, yung pantatak. So, ang ginagawa dito, pag print mo dito guys, naka-mirror yan, nakabaliktad, naka-reverse. So, ang gagawin yan, ilalagay mo siya sa may damit mo, syempre, i-heat press mo siya, aalisin mo ngayon guys yung papel, tapos guys, may iwan na ink dito sa may damit mo. So, yun guys, ang pinagkaiba nila. So, mga kinagandahan naman guys nitong sublimation printing, unang-una guys, mas matibay ito sa may pigment printing. Okay, kasi nga guys, ito, yung ink mismo na iiwan dito, so wala siyang papel na matutuklap, di ka mukha guys na kapag gumagamit ka ng dark transfer paper o ng light transfer paper. So ito guys, yung ink lang mismo yung nasa damit mo. So yung damit mo, i-absorb niya yung ink, so walang matutuklap. Pangalawa guys na maganda sa kanya, sobrang mura lang guys ng sublimation paper. Kasi ang presyo lang nito guys is 2 piso lang ang isa. Hindi ka mukha nito guys, katulad ng sinabi ko kanina, is 50 pesos ang isa ng dark transfer paper. So yun guys ang kinagandahan ng sublimation printing. Ang hindi naman maganda sa kanya guys, hindi siya guys pwede sa ibang kulay ng damit bukod sa puti. So simple explanation ulit, kasi guys wala tayong white na ink. So parang ganito yan guys, halimbawa yung mukha ko, ipiprint ko sa may bond paper. So yung kulay ng mata ko guys is kulay puti. So kapag pinrint ko yun guys sa may bond paper, wala naman guys talagang white na ink na pinrint doon sa may bond paper. So yung kulay white doon guys na mata ko, yun guys yung kulay mismo ng bond paper. So ganun siya kasimple. So ganun rin guys sa may sublimation printing. Wala kasi guys white na ink. So kapag yung mukha ko nilagay ko sa color yellow na damit, ang mangyari guys, yung mata ko na kulay puti, pag pinrint ko siya sa may damit using sublimation printing, ang nangyari dyan guys, yung mata ko magiging kulay dilaw rin. Kasi yun guys yung kulay ng damit. So yun guys ang hindi kinagandahan sa may sublimation printing. Pero guys, usually naman guys sa mga election campaign, kulay puti lang naman talaga yung ginagamit na damit. Usually yan guys, ang ginagamit yan is mga dry fit na damit. Yan, katulad nito guys, dry fit to. Malalaman yung dry fit yan, stretchable siya. So ito guys, sublimation printing yan. Yan, makikita nyo na yan. Yan, ito ilang beses ito nilabhan. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung pinaka sublimation print natin. So scratch proof siya, lava proof, at kung ano-ano pang proof, kasi ito guys hindi to natutuklap. Ito guys, sample to ng sublimation printing yan. Kaso again, puti lang siya. So punta na tayo guys, so may pangatlo natin na option. Ito guys yung tinatawag na silk screen. Ang silk screen printing guys, sigurado alam na rin naman ng karamihan yan dito. Ang silk screen kasi guys, wala pang mga digital na printer, nandiyan na yan. Yan guys yung mga inahagod, yung inahagod ng squeegee. So yan, usually guys, nakikita nyo yan kapag ka nagpapagawa kayo ng kalendaryo, di ba nilalagay yung pangalan nyo, sinisil screen tawag doon. So yan guys, recommended rin yan sa mga election campaign material. So ano ba guys ang ginagandahan ng silk screen printing? Ang silk screen printing guys, yan ang pinakamatibay na klase ng printing sa may damit. Kasi guys, kahit ilang taon pa yung lumipas, hindi guys kukupas yan. At syempre, hindi matutuklap yan kasi nga guys, yung pintura nilagay mo na mismo sa may damit. Naalala ko guys, nung high school ako, dyan sa may Expression, merong nabibili dyan na silk screen paint Tapos ang ginagawa ko, yung kamay ko, nilalagyan ko siya ng pintura, tapos ilalagay ko siya dito sa may damit ko. Kasi guys, paborito ko dati na brand yung Hang Ten. Alam niyo guys, yung Hang Ten, yung may dalawang paa. Kaso, gumawa ko ng sarili kong brand. Ang ginawa ko guys is Hang 5. So, 5 lang. Kasi yung kamay lang yung piniprint ko dito. Isa pa guys sa kinaganda ng silk screen ay mura ang kanyang costing. So, very recommended yan guys sa mga mass production. Kasi nga, mura yung costing niya. So, mabibigay mo ng mura dun sa mga magiging customer mo. Lalong-lalo na guys kapag ka politiko. Pangatlo guys na kinaganda ng silk screen printing. Pwede siya guys sa lahat ng kulay ng damit. So, pwede sa white, pwede sa black, pwede sa pink, pwede sa blue, or kahit anong kulay pa yan. Pwede guys natin lagyan
lalagyan ng seal screen printing. So ang hindi naman guys maganda sa seal screen printing, unang-una guys no, sobrang matrabaho siya. Kasi guys gagawa ka pa ng pinaka-molde niya, tapos syempre hagod ka ng hagod no. So dito guys kailangan mo talaga ng katuwang. Kasi kapag ka mag-isa ka lang dito ay nako, sobrang hirap nitong gawin. Pangalawa guys, na pangit sa may seal screen printing is very limited lang yung colors na pwede mong gawin. Hindi guys kamukha ng sublimation, printing, saka syempre guys yung pigment printing no, kahit na mukha mo wala ka magiging problema, mabilis mo lang itong mailalagay dun sa may damit mo. Pero guys, sa seal screen printing nga kasi, pintura yan. So, ang gagawin mo yan guys, no, pagpapatong-patungin mo yung kulay para makuha mo yung certain design na gusto mo. So, ito guys, sample ng seal screen printing. Yan, nakalagay, impossible is nothing. Ito guys, sobrang tagal na nito. 2 years na sa akin to, pero makikita nyo naman yung print niya, sobrang ganda pa rin. Tapos sa may likod niya, yan o, ang ganda ng print nito. Para siyang gold. Ito dati apparel ko to, kaso hindi siya pumatok o hindi siya sumikat. Pero okay lang naman yun, no? Ganyan talaga. Minsan talaga may mga pumapatok, minsan may mga hindi pumapatok, no? So, no hard feelings lang naman. So ito guys, no, madali lang to kasi one color lang yung tawag dito. Pero halimbawa guys, ang ipapasil screen ko ay itong logo ko. So ang gagawin dito guys, no, sobrang daming kulay nito. Ang unang haguran dito, syempre itong itim, tapos itong blue, tapos itong magenta, tapos itong yellow, tapos yung nasa baba. So sobrang dami niya guys na patong-patong na kulay ang gagawin. So, bawat isang kulay nito guys, isa o dalawang hagod ang gagawin mo. So, ganun siya guys katagal. Sobrang trabaho guys ng seal screen. So, ang pinakakilala ko talaga na gumagawa ng seal screen na sobrang daming kulay na kaya niyang gawin is up to 12 colors lang. Ewan ko kung may nakatalo na doon. 12 colors kasi guys, no, sobrang dami na noon. At sobrang laking trabaho guys yung gagawin natin doon. Kaya usually guys, nakikita natin na mga seal screen is 1 to 2 colors lang talaga. Diba? Halimbawa, yung damit ng politiko ay makikita natin guys na yung pinaka-design nila is yung silhouette lang mismo ng politiko. Madalang guys makakita ka ng seal screen, yung talagang texture ng muka ng isang tao ay nandoon. Sobrang hirap gawin nun guys. Pangatlo naman guys na pwede nating i-offer sa kanila yung tinatawag na HTV. So HTV guys, ibig sabihin yan guys is Heat Transfer Vinyl. So ang pinaka-description nito guys, no, para siyang decals do sa mga motor, do sa mga kotse. Diba nakikita nyo guys na isa-isang kinakat. Kung napanood mo guys yung isa kong video kung paano ba gumawa ng motorcycle decals, makikita nyo dun guys na isa-isang kinakat yun. Halimbawa nga, itong printing shock na to. So unang ikakat, itong blue, tapos itong magenta, tapos itong yellow, tapos itong black. So isa-isa mo siya guys ikakat, tapos saka mo siya a-assemblein. Tapos kapag in-assemble mo siya guys, no, saka mo siya ididikit ngayon sa may damit mo using heat press. So ito naman guys ang example ng HTV o ng heat transfer vinyl. So ito meron dito nakalagay diet joke. So itong diet na to guys, color black to guys na HTV. Ito naman guys yung nasa baba is color white na HTV, no. So ito guys hindi to printed. So ang ginawa dito guys, no, kinat to itong mga layout na to using cutting machine like Cameo. So, makakabili ka guys ng heat transfer vinyl na malaki. So, parang car decals nga siya. Tapos, ikakat mo mismo siya, saka mo siya i-assemble para makagawa ka ng ganito. So, ang ginagandahan naman guys ng HTV is mas matibay siya kaysa sa may dark transfer paper. Kasi guys, ang dark transfer paper nga, no, mas madali siyang nababakbak. Pero guys, ang HTV, kinatagalan rin yan guys, no, nababakbak rin yan. Pero mas maraming labahan. Katulad nito guys, itong damit ko na to, sobrang tagal na nito. Siguro mga 5 years na yata itong damit ko na to. Makikita nyo guys na nababakbak na siya. Ito rin, nababakbak na rin siya. Ang pangit naman guys sa may HTV, no, unang-una guys, matrabaho rin siya. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, no, isa-isa mo siyang ikakat kung marami siyang kulay. Tapos saka mo siya assemblein. Tapos saka mo siya guys ilalagay ngayon dun sa may t-shirt. So ang next naman natin guys na ipapakilala sa inyo, ito yung tinatawag na DTF o Direct to Film Printing. So ang Direct to Film Printing guys, no, ito yung pinaka-latest. So ito yung pinaka-bagong technology pagdating sa pagpiprint sa may damit. Meron yan guys malaking machine. Yun guys yung nagpiprint sa may film. Tapos kapag guys pinrint natin sa may film yan, ang gagawin natin, i-heat press rin natin yan. So kapag heat press natin yan guys, no, yung print na yon o yung design na yon, ang mangyari yan guys, lilipat yan sa may damit. So kapag pinrint rin yan, naka-reverse rin yan. So sa tingin ko guys, no, yan ang pinaka malaking competitor talaga guys ng mga seal screen. Diba kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, ang seal screen ang pinakamatibay na printing tungkol sa may t-shirt. Pero guys, ang DTF printing sobrang tibay rin yan. So para rin siya guys seal screen pero in a digital way.
So ang kinagandaan niya guys, no, sobrang tibay niya nga, kamukha nga siya ng seal screen. Pero hindi siya guys kamukha ng seal screen na very limited colors lang. Kasi nga dito guys, gumagamit tayo ng printer. So kahit na anong itsura ay pwede nating gawin. Okay, halimbawa, yung buong ako o yung mukha ko, pwede kong ilagay sa may damit ko. So, ganun siya guys kaganda. Hindi siya kamukha ng seal screen na sobrang matrabaho kasi marami kang hago. Dito guys, ipiprint mo lang yung design mo, tapos ililipat mo lang siya sa damit mo using heat press. So, ano naman guys ang hindi maganda sa may DTF? Unang-una guys, sobrang mahal niya. Kasi guys, ang DTF printer, ang range niyan is 200,000 pataas. So guys, ganito. Ingat kayo guys, no? Kasi may mga nagbebenta ng mga DTF na printer na tinatawag nilang mga converted raw. So usually yan guys, mga Epson na printer na kinonvert raw nila to DTF printer. Guys, warning lang, no? Mas maganda guys, huwag kayong bumili ng ganon. Kasi guys, madaling masira yung head nun. Kasi guys, ang DTF na ink is hindi pa siya tested and compatible sa mga inkjet na mga printer na kamukha ng Epson. So, ewan ko kung naalala nyo dati yung isa pang klase ng printing, yung direct to garment, yung mismong printer magpiprint siya sa may damit. So, diretso na. Hindi papel ang isasalang mo, hindi acetate ang isasalang mo. Ang isasalang mo sa kanya mismo is yung pinakadamit na. So, ang ginagamit nung dati guys is mga converted rin na mga printer. Pero napansin nyo guys, no, after 1 year, wala na silang lahat. Tapos, ang daming nagbebenta ng printer na ginamit nila na mga sira na raw yung head. So, bakit nagkaganon? Kasi nga guys, yung DTG o direct to garment na ink ay hindi siya compatible o hindi pa siya tested doon sa may inkjet na printer na kamukha ng Epson. So sigurado ko guys, no, ganyan rin yung mangyayari sa mga DTF printer na mga kinonvert lang. Kung gusto niyo talaga guys magkameron ng DTF na printer, ang bilhin nyo guys yung mga mamahalin talaga. Yung mga 200,000 pataas ang value. So ang isa pa guys sa kinagandahan ng DTF printer ay syempre pwede siya sa any colors. Kasi guys, ang DTF printer is meron siyang white na ink. So kapag may white na ink tayo guys, no, yan yung nagiging pinaka-background ng mga design natin, no. So pwede mo siyang ilagay ngayon sa different colors ng mga damit, no. So pwede siya sa itim, pwede siya sa pula, pwede siya sa blue. Any colors guys, pwede ang DTF na printing. So yan guys, ang isa sa mga hindi maganda sa DTF printing, no, kasi medyo mahal yung kanyang machine. So halimbawa guys, no, wala ka pang DTF na printer. Tapos nakapag-avail ka sa amin guys nung sublimation printer na package. So paano ka makakapag-print sa mga dark colors? Diba kasi guys, yung in-avail nyo sa amin na sublimation printing ay pwede lang siya sa mga puti. So para makapag-print ka guys sa mga dark color na mga garments, ang gawin mo guys, no, humanap ka ng gumagawa ng DTF na printing. Kasi guys, ang presyo talaga niyan is 1 meter by 1 meter, no? So 3 feet by 3 feet. Kahit ilang design guys ang kumasya doon, ang babayaran mo lang sa kanila is 250 pesos lang. So ang gagawin mo lang doon guys, no, gugupitin mo lang yung mga design mo doon sa may pinaka film nila. Tapos yun guys ang i-heat press mo. Using your heat press lang rin na na-avail nyo sa amin. So yan guys ang trick, no, kung wala ka pang DTF printer tapos gusto mong mag-print sa mga dark color na mga garments, yan guys ang pinakamaganda mong pwedeng gawin. Guys, ang iba't ibang option na pwede mong gawin para makapag-provide ka ng t-shirt printing business, lalong-lalo na ngayong eleksyon. So, bibigyan ko lang guys ng special mention na yung dalawa pa na pwede sa may t-shirt printing business, no. Yung una, ito, yung kamukha nito. Yan, ito guys, embroidery to. Yan, nakaburda yan. Ito, the best rin to. Kaso ang problema rin ito guys, na kamukha rin ng DTF printer is sobrang mahal ng kanyang machine. Tapos kapag gagawa ka nito is dapat marami. Kasi guys, medyo mahal yung computer fee nito, no. Kasi nung pinagawa ko to, binayaran ko pa yung computer fee nito. Bukod pa dun guys sa pagbuburda nito. Pero ang kinagandahan nito guys, no, kapag ito yung ginamit mo sa mga damit, sobrang social niyang tingnan. Ayan, makikita nyo. Grabe, para akong nasa corporate na talaga. Ang ganda niya talagang tingnan guys. Yan guys ang kinagandahan ng embroidery. Pangalawa guys na special mention ko ay syempre yung mga sinauna pa na mga paggawa ng damit, which is yung spray paint. Kung madalas ka guys dati sa may Ali Mall, sa may Cubao, no, nung high school kasi ako, ang daming gumagawa dyan ng spray paint. Kasi hindi pa dati uso yung mga ganitong klaseng printing na mga sinabi ko kanina. So ang ginagawa dati guys is spray paint. So ang ginagandahan guys ng spray paint na t-shirt printing, unang-una guys, very unique siya. So pwede kong masabi guys na 1:1. Kasi nga guys, no, parang sulat kamay rin siya o parang guhit kamay rin siya. Kaya ang mangyari dyan guys, no, wala kang magiging kamuka. Okay? Kasi hindi siya guys kamukha ng machine. Diba? Syempre kapag gumamit ka ng machine, nagma-mass production yan. So bawat isang design, pare-pareho lang siya ng print.
Hindi ka mukha guys ng spray paint na pinagawa mo, talagang 1:1. So makikita mo guys na wala kang kamukha talaga. Hindi maganda dito ay syempre unang-una sobrang matrabaho siya. Kasi guys, ang isang spray paint na damit, binabalikan ko siya dati ng mga 3 to 5 days. So ganun siya katagal. So hindi rin siya recommended kung magma-mass production ka. So yun lang guys, so sana naliwanagan kayo sa mga options na pwede natin gawin para makapag-offer tayo ng t-shirt printing business, lalong-lalo na ngayong eleksyon. So guys, sa mga gusto mag-avail nung package na binibenta namin, which is yung t-shirt sublimation printing, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack. At sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kung kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit.